Hindi po ba kayo nagkakandatulog dahil sa mga alalahanin sa buhay? Ito po ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Madaling araw na, gising ka pa. Nababalot ka ng takot. Hindi ka magkandatulog, kaiisip sa pinagdaraanan problema. Sa pera, sa opisina, sa negosyo, sa asawa o sa anak. Mas mabigat kung may nagaganap na krisis ng madaling araw. Yung tipong nasa lansangan ka pa dahil sa aksidente sa kalsada, o ayaw mo lang umuwi, gusto mo lang mapag-isa, o dahil lasing ka, o kaya na may nasa presinto ang mahal mo sa buhay, o kaya ay may banta ng pananakit sa sarili, maging pagpapatiwakal. Mabigat din kung nasa ospital ka, o kahit sa bahay lang, ngunit may kailangan kang bantayang may sakit kahit madaling araw na. O ikaw mismo ang may karamdaman at hindi ka pinapatulog ng sakit. Kabilang sa pinakamabigat kung may unos o bagyo na nangyayari ng madaling araw. Dapat ay natutulog ka pero malakas ang bagyo, bumabaha at walang humpay ang malalakas na hangin. Lumilikas ang iyong pamilya. Mga kapatid, tunay na mas ramdam ang unos, krisis at bigat ng problema tuwing madaling araw. Ito kasi ang oras na wala kang inaasahang sino man na tutulong. Lahat na habang gabi pa, lalo't madaling araw pa lang. Mag-isa kang gising at nakikipaglaban. Sa Ebanghelyo ngayon, nabanggit ang madaling araw, ang fourth watch na tinatawag. Mga 3:00 ito hanggang 6:00 ng umaga. Magmula sa pinakamadilim patungo sa pagbuka ng liwayway. Sa Biblia, nasusulat, pagsapit ng gabi, nasa laot na ang bangka habang si Jesus ay nag-iisa sa pangpang. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alagad dahil pasalungat sila sa ihip ng hangin. Nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Nang malalampasan na niya ang mga alagad, nakita ng mga ito na siya ay lumalakad sa ibabaw ng tubig. Akala nila siya ay isang multo, kaya sila ay nagsisigaw. Takot na takot silang lahat, ngunit agad na sinabi ni Jesus sa kanila, "Huwag kayong matakot. Ako ito. Lakasan ninyo ang inyong loob." Sumakay siya sa bangka at pumayapa ang hangin. Sila'y lubhang namangha sapagkat hindi pa nila nauunawaan ang tungkol sa pagpapakain ng tinapay. Hindi pa ito abot ng kanilang isip. Mga kapatid, mayroon tayong kasamang nakamatyag kahit na o hanggang madaling araw. Kasama nating hindi magkandatulog dahil nais magligtas, nais tumulong. Kayang-kaya niyang magligtas, kayang-kaya niyang tumulong. Subalit, hindi natin siya nakikilala bilang tulong at tagapagligtas. Akala natin siya ay nakakatakot na multo. Inaayawan natin ang pagdating niya sa ating buhay. Hindi natin ginugusto na makasama siya palagi sa loob ng ating tahanan. Pero napakabuti niya. Siya ang ating Panginoong Hesukristo. Patuloy siyang magpapakilala at magsasabing, "Huwag kayong matakot, ako ito. Lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot, ako ito.
Lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Ako ito. Lakasan ninyo ang inyong loob. Mga kapatid, pasakayin natin siya sa ating bangka. Papayapa ang lahat. Maaaring nariyan pa ang suliranin, pero papayapain ka. Tuturuan ka sa mapayapang pagharap sa problema. Maaaring nariyan pa ang krisis, pero papayapain ka. Haharapin mo ang krisis ng kasama siya. Maaaring nariyan pa ang karamdaman at halos mapasigaw ka pa rin sa sakit, pero papatahanin ka. Sasamahan ka niyang maghilom. Bibigyan niya tayo ng pag-asa. Mahal na mahal tayo ng Diyos, ang ating tulong at kaligtasan, kahit sa at lalo na kung madaling araw. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal na Ama, maraming salamat sa pagmamatsyag ninyo sa amin. Lalo na sa pagkakataong dumaranas kami ng mabibigat na suliranin at unos sa buhay. Patawarin mo kami kung matigas ang aming ulo at sarado ang aming isipan. Maunawaan-nawa namin ang ginagawa mong tulong at pagliligtas. Makilala nawa namin ang iyong mga sugo at alagad. Maramdaman nawa namin ang iyong presensya. Bigyan mo po kami ng grasya na harapin ang lahat nang hindi mag-isa, kundi kasama ka. Sundin nawa namin ang iyong salita. Huwag kayong matakot. Ako ito. Lakasan ninyo ang inyong loob. Ang lahat ng ito ay samot dalangin namin sa ngalan ng iyong anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.